salita mo may kapal, buhay mo ang tinataglay. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, sa ano ko na nga ihahambing ang mga tao ngayon? At ano ang nakakatulad nila? Katulad sila ng mga batang nakaupo sa plaza at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Nanambitan kami, ngunit hindi kayo tumangis. Sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinasabi niya, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinasabi ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at maglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Gayunman, ang karunungan ng Diyos ay napatutunayang matuwid sa pamamagitan ng kaniyang anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang pahayag ni Jesus Nazareno na tila baga hindi lahat ng tao tinanggap siya sa kaniyang pagdating dito sa mundo. Sinabi niya, sapagkat naparito si Juan Bautista na nag-aayuno at hindi umiinom ng alak, at sinabihan ninyo, inaalihan siya ng demonyo. Naparito naman ang Anak ng Tao na kumakain at umiinom tulad ng iba, at sinabi naman ninyo, masdan ninyo ang taong ito, matakaw at naglalasing, kaibigan ng mga publikano at ng mga makasalanan. Tunay ngang nakalulungkot isipin na ang mga Hudyo, ang mga eskriba, ang mga Pariseyo at ang mga guro ng batas, nakita nila ng kanilang dalawang mga mata ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Subalit, hindi nila tinanggap. Nakasama nila si Jesus sa sari-saring hapagkainan at usapan. Subalit, hindi nila tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Alam po ninyo, hanggang sa kasalukuyan,
ay naghihintay ng isang mayaman at politikal na Mesiyas, ang mga Hudyo. Subalit ang pagiging Mesiyas ng ating mahal na poong Jesus Nazareno ay hindi politikal. Ito ay gaya ng isang mabuting pastol na nagtatanggol sa kaniyang kawan. Isang tunay na hari, ngunit hindi nakatira sa palasyo, kundi nakatira sa bawat puso ng mga tao. Nakatira sa puso ng mga dukha, ng mga inaapi, at ng mga taong wala nang inaasahan sa kanilang buhay. Isang hari na hindi suot ang isang magarang damit, kundi ang damit ng kabanalan at pagkakawanggawa. Isang hari na hindi suot ang koronang ginto, subalit ang koronang tinik na tumubos sa ating mga kasalanan. Kung tutuusin po ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, bagamat siya'y tunay na Diyos, ay hindi nagpumilit na maging kapantay ng Diyos. Subalit hinubad niya ang lahat ng kalikasan ng pagkadiyos. At ano po ang kanyang ginawa? Namuhay siya na parang isang alipin. Hindi para sa kaniyang sarili, kundi para sa ikatutubos ng kasalanan ko, ng kasalanan mo, at ng kasalanan nating lahat. Kaya nga ipinapahayag sa unang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga kay Timoteo, na ang simbahan daw ay ang haligi at saligan ng katotohanan. At ang katotohanan ng ating relihiyon ay ang pinatotohanan ng Espiritu Santo at ang ipinangaral ng sanlibutan, na siya naman ngayong ating pinaniniwalaan. Kaya nga po mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ang Ebanghelyo sa araw na ito, inaanyayahan tayong maniwala sa katotohanan ito. At ito po ang katotohanang ating ipinahayag sa buong mundo, na si Jesus Nazareno ay totoong Diyos at totoong tao. Si Jesus Nazareno ay ang ating tagapagligtas at ang ating manunubos. Si Jesus Nazareno ang dapat nag-iisang hari ng ating puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.